Sa simula ng fourth quarter mga idol, ayan, kita nyo naman po, tatlo lang ang lamang ng Ateneo sa laban nila nitong Sunday kontra sa Adamson. Pero natapos yan na tambak na, lumobo ng 19 points sa dulo. Anong ginawa ng Ateneo at ni Coach Tab dito sa fourth? Ito yung mga nakita natin. Una ay maganda talaga ang pinakita nilang depensa. Tulad dito na si Lazo ay tamang tapat lang dyan at hindi siya gumagawa ng mga unnecessary na agaw. Tapat lang. Then may iwan siya dito ng konti pero inalalayan siya ni Bongo na isang 6'4 wing player. So malaki rin po ang nako-cover niyan. Nag-work to sa favor ng Ateneo kasi nga napapick up ng bola tong si Erolon at natigil ang flow ng kanilang opensa. Dahil lang yan sa simpleng help defense. Then pinasa na lang sa iba at nag-switch sila ng bantay. Walang lituhan sa parte ng Ateneo mga idol at talagang tapat lang sila sa bantay nila. Ending ay good contest to sa kanilang parte. Unang turnover ng Adamson yan sa quarter na ito. Now ito yung may sistema talaga sa kanilang opensa. Ang daming nangyayari rito mga idol. Una ay makikita nating may dalawang screen na ibibigay para kay Bongo sa kaliwa. Aangat yan siya pero kasi hindi shooter tong si Bongo kaya sayang at libre na siya. Pero option din yan. Kung mangyaring kumpiyansa siya, pwede niya po yung bitawan. Then ang sumunod na gagawin ng Ateneo ay pin down ni Lazaro dito kay Ladi. Malapang Kevin Durant na play nga din yan at kung gugustuhin niya, malamang pwede niya rin pakawalan yan sa mid-range pero nakahabol naman din kagad itong si Manzano. You can really see na alam ng Ateneo yung ginagawa nila kasi nung naging dribble handoff to sa right wing, nag-clear si Lazaro dyan para mas maraming space ang makreate sa dalawang ito. At buhat nga nung DHO or dribble handoff nga, nalibre si Lazo para sa unang tres ng quarter. So may emphasis talaga tong Ateneo sa spacing kapag ganitong dribble handoff mga idol. Makikita natin yan, Kinabahay at Lazaro naman sa kanan habang yung nandito sa kaliwa. May action din na ginagawa para syempre maging busy sila habang yung dalawang involved sa on-ball play ay tumatrabaho rin. Tignan nyo yung nangyari. Nung na-handoff kay Bahay, kinailangan pa ng pangatlong defender mula sa kaliwa upang may tumaod doon kay Lazaro. Dahil yan sa spacing nga na sinasagawa nila. Then syempre, unti-unti na rin nakukuha ni Jared Bahay yung footing niya dito sa Ateneo bilang kanilang primary point guard. Struggle malala siya nung rookie year niya. Pero ngayon halatang mas may kumpiyansa na siya kahit na hindi siya i-score lagi ng malaki. Dito, sinabihan niya yung big man niya na kukunin niya yung mismatch na ito kontra kay Barcelona. Sariling diskarte ni Bahay to. Makikita nyo naman din kasi itong si Adili, sinabi niya na ipasa doon sa first option na lang si Ladi. Pero umaatake na po si Bahay. Ending ay nakagawa pa siya ng magandang look sa big man niya kasi anlalim na. Good recognition yun mula sa kanilang point guard. Heto, another play sa atin na yung mga idol. Makikita po natin si Bahay dito na ipapasa sa big man sa ibabaw, sabay turo na iswing din ang bola sa kanan. Now ito yung malupit dyan. Kasi itong si Lazo po ay sumingit na sa loob, sabay biglang magbibigay siya ng back screen sa big nung kalaban. Ngayon, pagkakataon po ito kay Adili na sumingit sa loob at mag-cut. Malamang, nababasa ng Adamson yan, so ang reaction po ni Montebon dyan ay medyo manatili dito para pwede niyang tapatan si Adili if papasok nga to kasi nga nasiscreenan yung tao niya talaga. At dahil sa ganyang simpleng action lang po, nakawala si Lazo na naging lights out shooter this game. Again, alam mong set play to ng Ateneo kasi handa rin si Ladi na magbigay ng pick kay Lazo para hindi makaabot si Montebon. Good look ang nagawa nito para sa shooter. Medyo underrated tong si Dom Escobar ng Ateneo mga idol kasi 6'4 or 6'5 player siya pero look at him. Siya yung pinapatoka doon sa leading scorer ng Adamson this game na si Erolon. Galing US din kasi to kaya malamang guard siya doon. Dito sa Ateneo, 4 o 3 yung laruan niya, then ang lapad pa. Nakita ko na rin to personal nung Sabado sa Marketplace Katipunan. Pero hindi ako nagpa-picture. Pero yun nga, ang laki niya. One of the more versatile players sa Coach Tab din to kaya nga napapick up niya ng dribble sa Erolon at naharas niya sa perimeter. Si Escobar din talaga yung naging malaking dahilan dyan but nagka-turnover ulit ang Adamson dito. Na-steal din syempre kay Lazo. Sulit din tong mga one and done na kinuha ng Ateneo mga idol pero makikredit pa rin talaga natin sa coaching ni Coach Tab Baldwin yung 3-0 record nila so far. Kahit nasabihin natin hindi contenders ng mga tinalo nila, impressive pa rin yun knowing na itong Ateneo team na ito ay kulelat lang last season. Isang panalo na lang actually mapapantayan na nila yung total wins nila last season na 4 wins. Ganun sila kakulelat po last year. Nagdagdag lang sila ng iilang mga quality players mga idol at na-execute nga nila ng ayos to mga plays ni Coach Tab. Kita naman natin. Kaya ano masasabi nyo sa Ateneo ngayong taon mga idol? Balik na ba sila sa Final 4? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.